Si Nick ay isang kapaspalad na talunan na iniwan ng kanyang magandang kasintahan at pinatalsik sa kanyang party sa parehong araw. Ngayon ay wala ng silbi at walang pera. Nakipagtulungan siya sa isang grupo ng mga overpowered misfits upang maging pinakamalakas na party at makaganti. Matapos mawala ang kanyang perpektong buhay, naging P-pop fanboy si Nick at ginugol ang lahat ng kanyang pera sa pagbili ng mga merchandise ng kanyang bias. Gayunpaman, napagtanto niya agad na ang kanyang pamumuhay ang dahilan kung bakit siya naghirap. Kaya, bumalik siya sa Adventurers Guild upang kumita ng pera. Sa kasamaang palad, naalala niya kung paano sinabi sa kanya ng kanyang dating boss na siya ay basurang tao na hindi kailanman magiging isang adventurer. Kaya, ang trauma ay nagpatakot sa kanya na lumapit sa kahit sino para bumuo ng isang party. Sa pagtatapos ng araw, pumunta siya upang lunurin ang kanyang mga kalungkutan sa isang tavern. Ngunit lumala ang kanyang mood nang mapansin niya ang iba pang mga adventurer na nagdiriwang ng kanilang tagumpay. Nang sandaling iyon, nagdagdag ang waiter ng 3 random adventurer sa kanyang mesa. Ang isa ay isang mage na nagngangalang Chana, ang isa ay isang pari na nagngangalang Zim, at ang panghuli ngunit hindi ang pinakamahalaga, isang dragon na nagngangalang Koran. Dahil sa kanilang mga kilos, naisip ni Nick na hindi sila magkakaibigan at may bumabagabag sa kanilang tatlo. Napagdesisyonan niyang sapat na ang mga problema niya para sa kanya, uminom siya ng malalim at saka ibinagsak ang tasa, at ipinahayag na hindi na siya muling magtitiwala sa mga tao. Nagkataon na ganoon din ang ginawa ng mga kasama niya sa mesa. Kaya, nagsimula sila ng trauma bonding. Sinabi sa kanila ni Chana na taga-mayamang bahagi siya ng bayan at nag-aaral ng mahika sa isang prestihiyosong akademya. Bukod sa pagiging nangungunang estudyante, nakatakda rin siyang ikasal sa heartthrob ng paaralan, isang maharlika na nagngangalang Alex. Gayunpaman, nahuli niya itong niloloko siya kasama ang ibang babae. At para pagtakpan ito, inakusahan siya nito ng pagbibigay ng mga maruruming damit sa kanyang guro para mapataas ang kanyang mga marka. Dahil doon, pinalayas siya sa paaralan at itinakwil ng pamilya nito. Kaya, kumuha siya ng kwarto sa bayan at sinubukang maghanap ng trabaho. Sa kasamaang palad, walang kukuha ng babaeng marunong lang maglaro ng mahahabang launcher. Kaya, bumaling siya sa pagsusugal at nawalan ng lahat ng kanyang pera. Dahil sa pagkadismaya, pumunta siya sa tavern para iinom ang kanyang mga kalungkutan. Nang matapos niya ang kanyang kwento, si Zim ang nagsalita, sinabing pinagtaksilan din siya, ngunit hindi ng kanyang kasintahan. Ito ay ng isang babae na dating tumutulong sa kanya sa pagtitipon ng mga halamang gamot sa bayan. Isang gabi, pagkatapos mag-iwan ng ilang mga halamang gamot, gusto ng babae na tikman ang kanyang banal na launcher. At kahit na magalang na tinanggihan siya ni Zim, galit pa rin siya. Kinabukasan, habang inaalagaan niya ang mga pasyente, dumating ang kanyang kapwa-pari kasama ang babae, at inakusahan siya ng babae ng pananakit sa kanya. Sinabi rin niya na binigyan siya ng pera upang manahimik tungkol sa lahat ng bagay, at naniwala sa kanya ang lahat. Pagkatapos ay ikinulong si Zim sa loob ng 3 buwan, pagkatapos nito ay pinalayas siya sa lungsod. Dahil walang mapupuntahan, pumunta siya sa isang inn sa pinakamalapit na bayan at malugod siyang tinanggap ng may-ari. Nang mapansin ni Zim na sumasakit ang likod nito, ang kailangan lang niya ay isang gabing makasama ito para maibsan ang sakit ng likod nito. Kinabukasan, pinayuhan siya nitong pumunta sa isang malaking lungsod at maging isang adventurer, at doon siya napunta. Nakiramay si Nick sa kanya at pagkatapos ay hiniling kay Koran na ikwento ang kanyang kwento. Nag-atubili siya ng ilang segundo bago ibunyag na may isang taong pinagkakatiwalaan niya ang nagnakaw ng isang mahalagang bagay mula sa kanya. Dahil magkapareho ang kanilang mga kwento, nagpatuloy sila sa pag-inom ng magkasama. Kinabukasan, nagising si Nick sa parehong silid kasama ang kanyang 3 kaibigang umiinom at nagkaroon ng mabilis na pagbabalik-tanaw sa nangyari noong nakaraang gabi. Pinalayas ni Chana ang lahat dahil kanya ang silid. Ngunit bago pa sila makalayo, biglang iminungkahi ni Nick na bumuo sila ng isang party dahil pareho sila ng sitwasyon. Nag-alangan ang tatlo, ngunit sa huli, pumayag sila at dumiretso sa guild para irehistro ang kanilang party. Natakot ang receptionist sa kanilang pagkainip. Kaya, isang matandang receptionist, si Velma, ang pumalit, at agad niyang nakilala si Nick.
Habang binabasa niya ang kanilang registration form, nagkomento siya tungkol kay Coran at tinawag pa siyang survivor girl. Tila, nakabalik siyang buhay ng mag-isa mula sa isang C-rank labyrinth at nakuha ang respeto ng guild. Sa kabila ng kanyang papuri, mukhang hindi masyadong masaya si Coran, ngunit sinabihan siya ni Velma na manatiling mataas ang ulo dahil ang pagbabalik na buhay mula sa isang quest ang pinakamahusay na kakayahan na maaring taglayin ng isang adventurer. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang gusto nilang ipanggalon sa kanilang grupo, at sinabi ni Nick, survivors. Walang problema ang iba dito, at sinabi ni Coran na ipapakita nito sa mga tao na seryoso sila sa kanilang ginagawa. Kinabukasan, pumunta sila sa isa sa 3 low-level labyrinth na maaaring puntahan ng kanilang G-rank party. Ipinaliwanag ni Nick na kung matatalo nila ang mga boss ng 2 sa mga labyrinth na iyon, mapopromote sila bilang F-rank. Sinabi rin niya na gagamitin nila ang mga labyrinth bilang training ground para matuto kung paano magtulungan. Mabuti na lang para kina Zim at Shanna, na kulang sa karanasan sa pakikipaglaban, ang mga halimaw sa labyrinth ay pawang mga slime. Habang papalapit sila sa mas matataas na palapag, sinabihan sila ni Nick kung ano ang gagawin at tinawag nila siyang sensei bilang biro. Naisip pa nga ni Nick na tama ang kanilang naging desisyon nang magsama-sama sila. Pagdating nila sa isang pasilyo, ipinagpatuloy nila ang pagkolekta ng mga slime core, at sinabi ni Zim na kakaiba ang pakiramdam niya na tumapos ng buhay ng isang nilalang. Ipinaliwanag ni Nick na kung hindi nila maaalis ang mga halimaw, kakalat ang kanilang mayasma at makakaapekto sa mga normal na halaman at hayop, pati na rin ang pagpapalaki ng labirinto, na magiging abala. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Zim kung bakit inaatake ng mga halimaw ang mga tao, at sinabi ni Chana sa kanya na para iyon sa kwento. Habang patuloy niyang ipinapaliwanag ang mga bagay-bagay, binalaan sila ni Nick na huwag magpabeya ng kanilang bantay dahil malapit na sila sa pinakamataas na palapag. Sinabi ni Chana na maayos ang lahat at nagyabang pa nga na napaslang niya ang mga orc at goblin dati. Sa sumunod na sandali, isang slime ang nag-spit sa kanyang mukha, at natisod siya sa isa pa sa sahig. Dahil sa hiya, tumayo siya muli at sumumpa na maghihiganti sa iba pang mga slime para sa mga krimen ng kanilang mga kasama. Sinubukan ni Nick na kumbensihin siyang huwag na lang, pero hindi nakinig si Chana at nagpakawala ng ulan ng mga yelo kasabay ng pagtayo ni Coran. Mabuti na lang at ginamit ng Dragon Girl ang kanyang espada para protektahan ang sarili. Gayunpaman, sa halip na humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali, sinabi ni Chana kay Coran na dapat sana ay mas nag-ingat siya. Mabilis na pinutol ni Coran ang sasabihin ni Chana, sinasabing sinusubukan nitong magtiwala sa kanya, ngunit dahil sa stunt na ginawa niya, bumalik sila sa dati. Binalaan din niya si Chana na mag-ingat para hindi siya aksidenteng masugatan ng kanyang espada. Nagalit si Chana matapos marinig ito at nagsimulang umakto na parang biktima, ngunit hindi pinansin ni Coran ang prinsesang gala. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang quest, hindi pinansin ng 2 babae ang isa't isa at sinubukan ding talunin ang isa't isa, na medyo ikinabahala ni Nick. Pagdating nila sa huling palapag, nakakita sila ng isang higanteng slime, at nagpasya si Chana na siya na ang mag-agaw ng atensyon. Bago pa man siya mapigilan ng sinuman, sinugod niya ang slime at tinamaan ito ng kanyang ice magic. Sa sumunod na sandali, sumigaw si Nick sa kanya na umalis sa daan, ngunit huli na ang lahat at sumabog ang slime sa kanilang mga mukha. Pagkatapos, pumunta sila sa isang ilog para maglinis. Nang magsimulang magreklamo si Chana, sinabi ni Nick sa kanya na kasalanan niya. Kung nagtanong lang siya, maaring ipinaliwanag niya na ang malalaking slime ay parang mga time bomb kapag tinamaan ng mahika. Pagkatapos ay tinanong niya si Zim kung bakit siya lumipat sa harap kung dapat sana ay binabantayan niya ang kanilang likod. Inamin ni Zim na ito ay dahil hindi siya nagtitiwala na kaya nilang harapin ang sitwasyon, at nagulat ang mga babae. Sa kabilang banda, inaasahan na ni Nick ang tugon na iyon, kaya inanunsyo niya na magkakaroon sila ng isang group meeting. Sa gulat ng lahat, inalis niya ang kanyang baluti at ibinunyag ang mga kalakasan at kahinaan nito. Sinabi rin niya sa kanila kung ano ang kaya at hindi niya magagawa, na nag-udyok kay Zim na magtanong kung sinusubukan ba niyang makuha ang kanilang tiwala sa pamamagitan ng pagiging mahina. Inamin ni Nick na oo, ngunit nilinaw niya na hindi nila kailangang gawin ang pareho dahil alam niya kung ano ang nagawa sa kanila ng iba na magtiwala. Nakakagulat,
Nagpa siya si Zim na magbukas ng kanyang sarili at sinabi sa kanila na isa siyang target na naglalakad dahil hindi niya kayang gumamit ng mahika ng pag-atake, mga armas, or kahit ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, napakahusay niya sa pagpapagaling at matutulungan sila sa kalaunan. Sinundan ng kanyang pangunguna, lumapit si Chana kay Koran at yumuko ng malalim habang humihingi ng paumanhin para sa nangyari sa labyrinth. Sinabi rin niya sa kanya na ang kanyang pinakamahusay na mga elemento ay tubig at hangin, na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang kidlat tulad ng makapangyarihang si Zeus. Kung tungkol sa kanyang mga kahinaan, wala siyang magawa laban sa mahika ng lupa at apoy at hindi siya makakaligtas sa isang santukan. Tinanong ni Koran kung bakit niya sinasabi sa kanya, at nagkibit-balikat si Chana, na sinasabing gusto lang niyang ilabas ito, kahit alam niyang gumagamit si Koran ng apoy at mahusay sa kanyang mga kamao. Pagbalik niya sa kanyang pwesto, nagsimula siyang manginig. Kaya naglabas si Koran ng bowl ang apoy sa harap niya at nagkunwaring tinutukan siya nito, ngunit hindi tumama. Naunawaan ni Chana na iyon ang paraan niya para mapatawad siya. Kaya, sumang-ayon sila sa isang hindi opisyal na kasunduan. Kalaunan, dinala sila ni Nick sa kagubatan ng mga goblin para sa isang totoong aksyon at binalaan silang huwag hayaang palibutan sila ng mga goblin dahil kahit na sila ay mga mahihina, mahusay silang makipagtulungan ng sama-sama. Matapos nilang mapaslang ang ilang goblin, tinanggal ni Nick ang mga sungay at sinabing maghahanap siya ng mas maraming goblin sa lugar. Sinabihan siya ni Chana na huwag mag-alala at pagkatapos ay ginamit ang kanyang mahika upang i-scan ang kagubatan sa loob ng wala pang isang minuto, na humanga sa kanila. Habang pinag-uusapan nila ang imposibleng bagay na nagawa niya, bigla siyang nabigla, pagkatapos ay sinabi sa kanila na nakakaramdam siya ng malakas na mahika na nagmumula sa isa sa mga goblin na malapit. At sinabi ni Nick na malamang dahil ito ay isang ogre. Ang mga ogre ay hindi bababa sa 5 beses na mas malakas kaysa sa isang grupo ng mga goblin, at dahil kulang sila sa karanasan bilang isang grupo, hindi siya sigurado kung kaya nila itong pabagsakin. Gayunpaman, hindi nila ito maaaring pabayaan dahil maaari nitong salakayin ang mga kalapit na nayon. Kaya, nakaisip sila ng isang plano sa pag-atake. Aaliwin ito ni Chana gamit ang mahika, aatakihin ito ni Nick at Koran, habang gagamitin ni Zim ang kanyang mahika para bigyan sila ng lakas. Nang matagpuan nila ang grupo, sumugod si Koran, at sumunod si Nick. Nagpakawala si Chana ng ulan ng mga yelo sa mga goblin, ngunit tumawag pa ang ogre ng mas marami at sinabihan silang huwag maging mayabang. Nagpatuloy sa pag-atake sina Nick at Koran, at ginamit ni Chana ang kanyang mga yelo para tulungan sila hanggat maaari. Sa huli, sinugod ni Koran ang halimaw at hiniwa ang ogre sa kalahati. Pagkatapos ay tuwang-tuwa siyang humarap sa kanyang mga kaibigan, ngunit sinabi sa kanya ni Chana na swerte siya dahil sa kanyang tulong. Habang sinisimulan nilang tanggalin ang mga sungay, aksidenteng nabangga ni Nick si Koran, dahilan para mahulog ang isang kwintas na hawak niya. Dahil sunod-sunod na hindi magandang pangyayari, ang sungay na hawak niya ay nahulog sa kwintas at nabali ito. Mahalaga ang kwintas na iyon kay Koran dahil isa itong alaala mula sa kanyang nakaraan. Nang araw na iyon, nagtitingin siya ng alahas sa isang stall nang makita niya ito at umibig dito. Sa kasamaang palad, hindi niya ito kayang bilhin, kaya't binitawan niya ito at tumalikod upang umalis. Gayunpaman, bago pa siya makalayo, tinawag siya ng nagtitinda. Sinabi niyang kinamot niya ang ibabaw ng kwintas gamit ang kanyang mga kuko, ngunit sumumpa si Koran na hindi niya ito ginawa. Sinabihan siya ng lalaki na aminin ang kanyang pagkakamali at hiniling na bayaran niya ang kwintas dahil hindi na niya ito maibibenta. Nang hindi sumagot si Koran, sinabi niyang ire-report niya siya sa mga kabalyero. Kaya, lalong nabalisa ang babae. Nang malapit na siyang sumuko, dumating ang kanyang kaibigang si Callias at inalis ang kwintas mula sa mga ngalakal. Matapos itong suriin ng mabuti, iniabot niya ito kay Koran at hiniling na kamutin ito. Tumutol ang mga ngalakal, ngunit sinabihan siya ni Callias na i-zip ito at inihagis ang isang barya sa lalaki. Pagkatapos ay hinikayat niya si Koran na gawin ang hiniling nito, at pagkatapos niyang gawin ito, ibinigay niya ang kwintas sa lalaki. Hindi nakakagulat, ang gasgas na iniwan ni Koran ay mas malaki kaysa sa orihinal na gasgas. Kaya, dumukot si Callias sa bulsa ng mga ngalakal at inilabas ang tunay na kwintas, na itinago niya simula nang mahuli siya sa kanyang panloloko.
Pumayag ang lalaki na ibalik ang gintong barya at hayaan si Coran na itago ang kwintas. Nagpasalamat si Coran kay Callias sa pagtulong sa kanya. At habang naglalakad sila, naisip niya sa sarili na tama ang desisyon niyang paglingkuran siya. Lumabas na ang lahi ng dragon ay nakatadhana na maglingkod sa bayani, at sigurado si Coran na si Callias nga iyon. Kinabukasan, natagpuan niya ito habang nag-iimpake ito upang sabihin sa kanya na handa na silang tumungo sa labyrinth. Nang mapansin niya ang kanyang sako, sinabihan niya itong huwag itong dalhin dahil makakapagpabagal lamang ito sa kanila. Kaya, nakinig si Coran. Sa labyrinth, madali niyang napaslang ang isang halimaw na uwang, at sinimulan siyang purihin ng mga miyembro ng kanyang grupo, na nagpalaki sa kanyang ego. Habang patuloy silang naggalugad, nakarating sila sa silid ng amo, at ipinaliwanag ni Callias na ang ahas ay nagtatago sa loob ng isang malaking palayok. Hindi ito maaapektuhan ng mahika hanggat nananatili ito roon, kaya kailangan nila itong akitin palabas. Dahil si Coran ang kanilang kalakasan, ang gawain ay napunta sa kanya. Kaya, sumugod siya sa palayok at sumalpok dito. Nainas sa kaguluhan, lumabas ang ahas at sinubukan siyang atakihin, ngunit tumalon pabalik si Coran. Pagkatapos ay sumugod si Callias at ang iba pa upang tulungan siya gamit ang mahika, at nakaramdam ng pasasalamat si Coran. Bigla, nagsimulang umilo ang ahas at naging mas agresibo, na nagpagulo kay Coran sa kanyang laro. Tumawag siya kina Callias at sa iba pa upang tumulong, ngunit wala silang ginawa, at siya ay naspray ng lason nito. Nang bumagsak siya sa lupa ay saka lamang ipinakita ni Callias ang kanyang traidor na mukha at isiniwalat na ginamit nila siya bilang decoy. Hindi makapaniwala si Coran sa kanyang mga tainga or mata, ngunit dahil sa lason, hindi siya makagalaw. Matagal matapos siyang iwan na parang sawi na, si Coran ay natigilan palabas ng labyrinth at nagsimulang maglakad papunta sa bayan. Gusto niyang kunin ang hiyas ng hari ng dragon na ipinagkatiwala sa kanya bago siya umalis ng bahay, kaya nagpatuloy siya. Pagbalik niya sa bayan, bumagsak siya sa harap ng bahay tuluyan. Habang bumubuhos ang malakas na ulan, nagulat ang lahat nang makita siya dahil sinabi sa kanila ni Callias na nasawi na siya. At doon niya napagtanto na may mali. Agad siyang tumakbo pataas para hanapin ang kanyang mga gamit, ngunit wala na ang mga ito at gayon din si Callias. Sa galit, inalis niya ang kanyang kwintas at sinubukang itapon ito, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi niya magawa. Nang mga sumunod na araw, naglibot siya sa bayan upang hanapin si Callias at ang iba pa, ngunit wala na silang bakas doon. Isang araw, habang siya ay naghahanap, isang lalaki ang nakakuha ng kanyang atensyon. Habang nakatitig siya sa kanya na parang isang talunan, narinig niya ang dalawang lalaki na nag-uusap tungkol sa kanya. Sinabi nila na siya ay si Fifth, ang kumakain ng mag-isa, at lalong naging interesado si Coran. Matapos panoorin itong kumain ng ilang sandali, pumasok siya sa restaurant at umorder ng parehong putahe na inorder niya. Lumabas na nakuha ni Fifth ang titulong ito dahil isa lamang siyang grupo ng mga nakikipagsapalaran. Naakit siya ng aura ng lalaki, kaya sinimulan niya itong sundan kahit saan at gawin ang mga ginagawa nito. Sinikap niyang maging palihim na parang isang ninja, ngunit matalino si Fifth, at matagal na siyang napansin nito. Sinadya niyang sabihin ng malakas ang mga bagay dahil alam niyang nakikinig ito at gagayahin siya. Isang araw, habang kumakain sila sa isang restaurant, natambo ng isang lasing na lalaki ang kanyang espada, ngunit ginamit ni Coran ang buntot nito para saluhin ito. Nagpasalamat si Fifth sa kanya, sinabing ang espada ang buhay niya, at habang sinusubukan niyang umalis, tinawag siya nito at yumuko bilang pasasalamat. Hindi na niya sinubukang tanungin kung bakit niya ginawa iyon at umalis pagkatapos niyang sabihin kung aling pagkain ang susunod niyang i-order. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niya ito, ngunit hindi tumigil si Coran sa pagbisita sa mga restaurant or pagkain ng pagkaing ipinakilala niya sa kanya. Sa kasamaang palad, ang pagkakaroon ng libangan sa gourmet ay napakamahal, at sa isang iglap, si Coran ay nawalan ng pera, kaya naman bumisita siya sa guild ng araw na iyon at nakilala si Nick at ang iba pa. Noong nakaraan, bumisita si Nick sa isang tindahan ng alahas para tingnan kung maaari niyang palitan ang kwintas ni Coran. Sa kasamaang palad, wala siyang makitang replika at nagsimulang magtaka kung bakit hindi nagalit ang babae sa kanya dahil sa pagkabasag ng kwintas. Nang sandaling iyon, dumaan si Agati, ang paborito niyang idolo.
At dahil magkakilala sila bago pa man siya naging isang pandaigdigang sensasyon, inalok niya itong pakinggan ang kanyang kalagayan. Matapos niyang sabihin sa kanya, sinabi ni Agati na makasarili siya na subukang palitan ang kwintas, na malinaw na may kahulugan kay Coran. Pagkatapos ay pinayuhan niya itong kausapin si Coran para malaman kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa buong bagay sa halip na mag-asyum. Nang mapagtanto ni Nick na tama siya, hinanap niya si Coran at natagpuan itong bumibili ng merienda sa palengke. Nang lapitan siya nito, inalok siya nito ng isang piraso ng pagkain, at halos mawalan ng panlasa si Nick dahil sa mga pampalasa. Natawa si Coran sa reaksyon nito at tinukso siya, tinawag itong mahina. Maya-maya, tumayo sila sa isang tulay, at sinubukan ni Nick na magtanong tungkol sa kwintas nang hindi talaga nagtatanong. Nang mapagtanto ni Coran ang ginagawa nito, tiniyak niya rito na hindi siya naiinis at mas mabuti pang wala siyang kwintas. Nang gabing iyon, nagkita-kita ang grupo ng mga nakaligtas sa tavern. Habang ipinapakita sa kanila ni Coran ang isang magic trick, hinanap sila ng nakababatang receptionist ng guild. Dinala sila kay Velma, na nagbigay sa kanila ng isang quest na maghanap sa labyrinth ng bonds para sa isang sagradong espada. Nangako siyang babayaran sila kung natagpuan man nila ang espada. Kaya humingi si Nick ng mapa at listahan ng lahat ng halimaw sa labyrinth. Kalaunan, habang ginalugad nila ang lugar, napansin nila na ang labyrinth ay may modernong estetika. Itinuro ni Chana na lahat ng halimaw na kanilang nakasalubong sa ngayon ay artificial, at nagsimula silang magtaka kung sila ba ay isang tagwan na hindi nila kilala. Binabantayan sila gamit ang isang kamera, at kung sino man ang nasa kabilang panig ay nagsabing hindi na siya makapaghintay na makita kung ano ang mga ito. Di nagtagal, narating nila ang isang pasilyo na may berdeng ilaw, at nagpasya si Nick na galugarin ito. Inisip ng iba na pag-aaksaya lang ito ng oras dahil ito ay isang dead end, ngunit sigurado si Nick na may makikita sila. Nang maglakad siya patungo sa liwanag, isang lihim na pinto ang bumukas sa dingding, at halos mapatalon si Nick sa kanyang balat. Gulat na gulat din ang iba, ngunit sa kabila nito, lahat sila ay pumasok sa lihim na silid. Madilim ang lugar, may mga display case sa lahat ng dako, ngunit sinabi sa kanila ni Nick na ang kanilang hinahanap ay nasa gitna ng silid. Mabilis na sinuri ni Chana ang silid para sa mahika at naghinala nang wala siyang maramdaman. Nang marating nila ang gitna ng silid, bumukas ang mga ilaw, at isang boses ang bumati sa kanila sa pag-abot sa puntong iyon. Laking gulat nila, ang boses ay pagmamay-ari ng espada. At habang nakatitig ang grupo rito, napaisip sila kung pinaglalaroan ba sila. Walang talim ang espada, at nagdulot ito ng pagdududa sa kanila kung nasa tamang lugar sila. Tiniyak sa kanila ng espada na ito ang kanilang hinahanap, na nagpapakita na ito ay isang sandatang psychic na uri ng anghel na may codename na Sword of Bonds. Nalito lang sila sa mga salita nito, kaya sinubukan ni Nick na agawin ito at itago, ngunit tumutol ang espada. Sinubukan nilang kumbansihin ang isa sa kanila na gamitin ito, ngunit tumanggi sila, ipinaliwanag na ibebenta nila ito. Nang marinig ito, nainas ang espada at nagreklamo kung paano ito nilinlang ng guild. Itinago nila ito sa labyrinth matapos tiyakin na may isang taong karapat-dapat na darating at hahanap nito. Sa kasamaang palad, walang dumating, at kinakalawang na ito sa loob ng maraming taon. Nakiramay si Nick ngunit sinabing mayroon silang mga bayarin na babayaran, at sa sandaling kinuha niya ito, gumana ang sistema ng depensa ng labyrinth. Sinubukan silang bigyan ng babala ng espada, ngunit bago pa man ito mangyari, may biglang pumasok sa silid. Nang mawala na ang alikabok, natagpuan ng grupo ang kanilang sarili na nakatayo sa harap ng isang nanobotic golem. Agad itong inatake ni Chana gamit ang kanyang mga yelo, at sinugod ito ni Coran para putulin. Gayunpaman, bago pa niya ito maabot, itinulak ng golem ang mga yelo palabas ng katawan nito, at lumipad ang mga ito patungo kay Coran. Mabilis niyang itinaas ang kanyang espada para ipagtanggol ang sarili, ngunit isa sa mga yelo ang tumama sa kanyang tiyan at nawalan siya ng hininga. Pinalibutan siya ni Nazim at Chana habang sumusugod si Nick sa halimaw para subukang pigilan ito. Sa kasamaang palad, ang kanyang kutsilyo at kasanayan ay walang silbi laban sa kanyang kalaban. Kaya tinawag niya ang kanyang mga kaibigan at sinabihan silang umalis. Handa siyang gamitin ang kanyang sarili para bigyan sila ng oras. Iminungkahi ng espada na bigyan niya siya ng kagamitan. Pumayag si Nick,
at sa sandaling magpakita ang talim, naramdaman niyang parang si Luke Skywalker siya. Sa kabilang banda, sinusubukan at nabigo ang kanyang mga kaibigan na buksan ang pinto. Kaya sinabihan siya ng espada na isipin si Coran at sabihin ang Union. Sinunod ni Nick ang hiniling ng espada ngunit nalito nang walang nangyari. Nalito rin ang espada dahil natugunan ni Nick ang lahat ng pamantayan, ngunit dahil malapit na silang durugon ng kalaban, hindi na nagtanong si Nick. Mabilis siyang gamulong palayo at hiniwa ang isa sa mga braso ng golem, ngunit ang braso ay naging isang minion at hinawakan ang kanyang binti. Dahil dito, nataman siya ng golem at nahulog sa butas na ginawa nito para makapasok sa silid. Pagkatapos ay ibinaling nito ang atensyon kay Chana at sa iba pa, kaya ginawa itong popsicle ni Chana. Gayunpaman, alam niyang hindi ito kayang hawakan ng kanyang mga mata ng matagal, kaya inutusan niya si Coran na hanapin si Nick. Sumugod si Coran sa butas, at dinagtagal matapos siyang mawala dito, kumawala ang golem at hinabol sina Chana at Zim. Walang ibang pagpipilian ang dalawa kundi ang magtulungan upang mapanatili ito hanggang sa bumalik sina Coran at Nick. Tungkol kay Nick, bumagsak siya sa ilang mga guho at natuklasan na nabali ang ilang tadyang niya. Nang malapit na siyang maghukay palabas, dumating si Coran para tulungan siya. Sa halip na magpasalamat, sinabihan niya itong bumalik para isama ang kanilang mga kaibigan at tumakbo dahil hindi nila kayang masawi. Sinabihan siya ni Coran na huwag siyang mag-asal ng sakripisyo kasama niya at sumumpa na aalis silang lahat sa lugar ng buhay. Ang tono ng kanyang pananalita ay hindi nagbigay ng lugar para sa mga argumento, kaya humingi ng tawad si Nick at nagsimulang maghukay mula sa kanyang sariling panig. Humingi rin siya ng tawad sa pagkabali ng kanyang kwintas, at ipinaalala sa kanya ni Coran na nalampasan na niya ang lahat. Nangangatwiran si Nick na mahalaga ito sa kanya, at inamin ni Coran na nangyari na ito sa isang punto. Gayunpaman, pinanghawakan lamang niya ito dahil isa siyang ilusyonada na babae na umaasa na babalik si Cullius, at babalik ang mga bagay sa dati bago niya ipakita sa kanya kung bakit ang mga lalaki ay basura. Ang kanyang pagkahumaling sa nakaraan ang pumihil sa kanya na sumulong. Ngunit noong araw na naputol ang kwintas, naputol din ang kanyang mga cade nang walang talo. Kaya muling pinagtibay niya kay Nick na mas mabuti para sa kanya na wala ang kwintas. Matapos niya itong tulungan, hiniling ng espada sa kanya na subukang sabihin muli ang Union, kumbinsido na gagana ito sa pagkakataong ito. Sa itaas, naabot na ni Chana ang kanyang limitasyon. Kaya hiniling niya kay Zim na itabi ang natitirang enerhiya nito para gamutin sina Coran at Nick. Iginiit ni Zim na hindi siya dapat sumuko, ngunit mahinahon niyang itinuro na wala na siyang ibang magagawa. Pagkatapos ay nagpa siya si Zim na manatili sa kanya, at nang malapit na silang masawi, sumabog ang golem. Nang tumangala sila, nakita nila ang isang nag-fuse na Nick at Coran na nakangiti sa kanila. Bago pa sila makapagtanong, inutusan ng espada sina Nick at Coran na alisin ang core ng golem upang tumigil ito sa muling pagbuo. Agad na sumulong ang dalawa at sumugod sa golem, nakataas ang espada. Isang hiwa ang lumipas, at ang malaking golem ay naging kasaysayan. Kaya bumalik sa normal sina Nick at Coran. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik sila sa guild at ipinakita ang espada kay Velma. Gayunpaman, pagkatapos itong tingnan, sinabi niya na ang espada ay hindi kasing lakas ng pinaniniwalaan nila. Sinabi sa kanya ni Nick na hindi nila problema iyon at hiningi ang kanilang bayad, na ipinangako naman niyang ibibigay pagkatapos nilang ipakilala sa kanya ang kanilang bagong kaibigan. Sinabi ng binata na ang pangalan niya ay Kizuna at siya ang bagong miyembro ng kanilang grupo. Pagkaalis nila sa guild, nakahinga sila ng maluwag dahil hindi namalayan ni Velma na mali ang ibinigay nilang espada sa kanya. Lumabas na si Kizuna pala ang sagradong espada, dahil nag-transform ito bilang tao. Pagdating nila sa kwarto ni Chana, hinati ni Nick ang pera sa kanila, at maging si Kizuna ay nakakuha ng bahagi. Pagkatapos noon, umalis silang lahat para gawin ang kanilang mga gusto, ngunit niyaya ni Chana si Kizuna sa kerahan kasama niya dahil alam niyang nababagot ito. Nang sumunod na linggo, ang grupo ng mga survivor ay pumunta sa isang nagyayelong labyrinth, at ginamit ni Kizuna ang kanyang telepathy upang pag-ugnayin ang kanilang mga isipan upang hindi maakit ng kanilang mga boses ang kanilang biktima. Sinabi sa kanila ni Coran na gusto niyang nasa isip nila ito, at bago pa nila napagtanto ang nangyayari, pumunta siya sa tabi ng ogre upang subukan ang saklaw ng telepathic.
Sinigawan ni Chana ang babae na bumalik. Ngunit biglang sumugod si Kizuna sa halimaw, sinabing patutunayan niya ang kanyang lakas. Ang kanyang boses ang nagpaalala sa halimaw, kaya sinubukan nitong gawing pancake siya gamit ang pamalo nito, ngunit hinaranggan ito ni Kizuna at itinulak ito pabalik. Sa galit, sinubukan ng ogre na durugan siya ng yelo, ngunit muli, ginamit ni Kizuna ang kanyang mga kakayahan at hinampas ang bola ng yelo palayo sa daan. Pagkatapos ay nag-teleport siya sa harap ng halimaw at hinati ang sarili sa dalawa, na ikinagulat ng lahat. Matapos niyang tapusin ang halimaw, nagtipon ang kanyang mga kaibigan sa paligid niya, at sinabi sa kanila ni Nick na bigla siyang nanghina. Sinabi ni Kizuna na ito ay dahil hiniram niya ang kanyang mahika at tibay, ngunit nagpa siya si Nick na huwag makipagtalo. Sa halip, pinuri niya ang kanyang husay sa espada, at ipinagmalaki ni Kizuna na naabsorb niya ang mga kasanayan ng mga swordsman na gumamit sa kanya noon. Ito ang nagudyok kay Chana na tawagin siyang manloloko, ngunit iginiit ni Kizuna na wala siyang ginawang mali. Mabilis na pumigitan si Nick bago lumala ang sitwasyon at sinabi kay Kizuna na natutuwa siyang kasama siya sa team. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi na nila gagamitin muli ang Union, na nagreklamo kay Kizuna. Ipinaalala sa kanya ni Nick na nawalan sila ng malay matapos itong gamitin ng isang beses, kaya ayaw niyang mangyari iyon sa isang seryosong labanan. Naunawaan ni Kizuna ang kanyang dahilan ngunit napangiwi pa rin dahil gusto niya. Pagkatapos ay sinabi ni Nazim at Chana sa kanya sa pamamagitan ng link na natutuwa silang kasama siya sa team, habang ginamit ito ni Coran upang ibalita na nagugutom na siya. Pagkatapos ay sinabi ni Nick na dapat silang kumain sa labas, ngunit sinabi ni Chana at Zim na mayroon silang ibang gagawin. Patuloy na iginiit ni Coran na gusto niyang kumain. Kaya sinigawan sila ni Kizuna na itigil ang paggamit ng link para sa mga walang silbing usapan. Kalaunan, umalis sila sa labyrinth, at sumama si Kizuna kina Nick at Coran sa isang restaurant. Habang naghihintay sila ng kanilang pagkain, biglang nakita ni Nick ang kanyang dating kasintahan na si Claudine at ang bagong kasintahan nito roon. Kakabigay lang sa kanya ng regalo sa kaarawan ng lalaki, at pagkatapos niyang magpasalamat, sinabi niya rito na kailangan niya ng pera para makauwi. Ayon sa kanya, ang kanyang ina ay may malubhang sakit, at nag-aalala siyang masasawi siya. Habang nagsisimula siyang magkunwaring umiyak, ipinaalam ni Nick ang kanyang presensya, na ikinagulat niya. Agad niyang tinanong kung ano ang gusto nito, ngunit nagkunwaring hindi siya narinig ni Nick at tinanong kung ilang kaarawan ang mayroon siya. Lumabas na nakipaghiwalay na pala ito sa kanya noong dapat sana'y kaarawan nito ilang linggo na ang nakalilipas, at doon niya nalaman na isa pala itong manloloko. Nang mapagtanto ni Claudine na malapit ng ibunyag ni Nick ang kanyang panloloko, sinubukan niyang umalis kasama ang kanyang kasintahan, ngunit pinagbantaan siya ni Nick na ire-report siya para sa panloloko. Matapos timbangin ang kanyang mga pagpipilian, napagdesisyonan niyang mas pinahahalagahan niya ang kanyang kalayaan at inihagis ang kahon ng regalo kay Nick bago umalis, naiwan ang kanyang kasintahan na natigilan. Kinabukasan, pinag-uusapan ni Nick at ng iba pa ang kanilang susunod na hahanapin nang biglang binuhusan siya ng beer ni Claudine. Agad na nagdepensa si Coran, ngunit hindi siya umatake at hinayaan si Nick na makipag-usap sa kanyang masamang ex. Dumating siya kasama ang kanyang kaibigan, si Leyan, at sinabi ng lalaki kay Nick na narinig niya ang ginawa nito kay Claudine. Alam ni Nick na magkasosyo sila sa panloloko, kaya sinabi niya kay Leyan na plano na siyang iwan ni Claudine, ngunit sumumpa si Claudine na nag-iimbento lang ng kwento si Nick. Naniwala si Leyan sa kanya at hiniling kay Nick na sundan siya sa labas para maayos nila ang mga bagay-bagay tulad ng mga lalaki, at pumayag si Nick. Gayunpaman, nang makarating sila sa eskinita sa tabi ng guild, biglang humingi ng tawad si Leyan sa paghamon sa kanya. Sinabi niyang naghahanap siya ng paraan para palayasin si Claudine sa kanyang grupo dahil naging pabigat na ito. Hindi maintindihan ni Nick kung saan patungo ang sasabihin ni Leyan hanggang sa magtanong siya kung kailan niya planong iwanan ang kanyang grupo. Nagsimulang tumawa si Nick, at si Leyan, na naniniwalang pareho sila ng pananaw, ay sumali rin. Gayunpaman, nang subukan niyang sabihin kay Nick ang kanyang plano, sinuntok siya ni Nick at humingi ng tawad, na sinasabing nadulas ang kanyang kamao. Sa inis, hinugot ni Leyan ang kanyang espada at sinubukang aatakihin si Nick, ngunit nagawa siyang manyobrahin ni Nick, at nakahiga siya sa lupa sa loob ng ilang segundo.
Pagkatapos ay pinilipit niya ang braso ni Leyan at sinimulang bigyan siya ng talumpati kung paano mas nakakatuwang kumita ng pera ng legal kaysa sa pagiging magnanakaw. Nang tila nakikita na ni Leyan ang liwanag, may tumamba kay Nick gamit ang isang wind spell. Ito ang ikatlong miyembro ng grupo ni Leyan, at sinabi sa kanila ni Nick na mga duwag sila dahil nakipagtulungan sila laban sa kanya. Sinubukan siyang maliitin ng bagong dating, ngunit bigla siyang tinamba ni Coran at binuhat gamit ang buntot nito. Sa likuran niya ay ang iba pa nilang kasama, ang receptionist ng guild at si Velma. Hiniling niya kay Coran na palayain ang mababang budget na Harry Potter. At nang gawin niya ito, tumakbo ang mahina upang magtago sa likod ni Leyan. Nakakagulat na hindi pumunta roon ang matandang babae para ihinto ang laban kundi para ipaalala sa kanila na sundin ang mga patakaran. Pagkasabi niya nito, hinamon ni Leyan si Nick ng isang arithmetic-ong na labanan, na isang bagay na hindi pa niya naririnig at ng kanyang grupo. Kalaunan, matapos silang lahat ay makapasok sa loob ng guild, ipinaliwanag ng matandang babae na ang arithmetic-ong labanan ay isang one-on-one na laban ng matematika at awayan na ginanap ng sabay-sabay. Ito ay may 10 rounds sa kabuuan, at ang koponan na nakakuha ng pinakamataas na score para sa bawat pagsusulit sa matematika ay may libreng pagkakataon na suntukin ang kanilang kalaban. Nang matapos siyang magpaliwanag, hiniling niya sa kanila na pumili ng maraming tao upang magpasya kung sino ang kukuha ng pagsusulit sa matematika. Tulad ng sinasabi ng mga Diyos ng plot, si Coran ang maswerteng kandidato para sa kanyang grupo, at nagsimula siyang mataranta. Nagawa ni Nick na pakalmayan siya, ngunit patuloy na nagbibigay ng mga negatibong komento si Claudine, na ikinainis niya. Kalaunan, sinubukan ni Zim ang kaalaman ni Coran sa aritmetika at natuklasan na sa iskala mula 1 hanggang 10, si Nick ay lagot na. Nalungkot si Coran nang makita ang mga marka niya sa pagsusulit, ngunit nakakagulat na sinabi sa kanya ni Zim na mahusay ang kanyang nagawa. Ayon sa kanya, binigyan niya sila ng pananaw sa limitadong kakayahan ng kanyang utak, kaya alam nila kung saan magtutuon kapag tinuturuan siya. Sa tingin ni Coran, hindi matuturuan ang isang taong kasing talunan niya, ngunit sinabihan siya ni Zim na kumuha ng inspirasyon mula sa kanyang nakaraan. Pagkatapos noon, sinimulan nila siyang turuan araw-araw, ngunit madalas na tumutungo si Zim para magpalipas ng oras sa Red Light District. Gayunpaman, nabunyag agad na hindi lang pala siya pumupunta roon para mag-enjoy, kundi para rin manghuli ng impormasyon tungkol sa Iron Tiger Party. Masayang nabanggit ng mga babae ang lahat ng impormasyon na gusto niyang malaman, at naging malinaw na manloloko si Claudine at ang kanyang mga kaibigan. Sa pagtatapos ng linggo, nagtipon ng mga miyembro ng party ng mga survivor sa silid ni Nick para sa isang strategy meeting. Sinabi niya sa kanila na may pinaplano ang grupo ni Claudine, at idinagdag ni Zim na sinasadya nilang akitin sila para tanggapin ang hamon. Tinanong ni Coran kung paano niya nalaman, kaya ipinaliwanag ni Nick na pinahukay niya si Zim ng ilang dumi sa kanilang mga kalaban. Pagkatapos ay ibinahagi ni Zim ang kanyang natutunan, at napagpasyahan ni Chan na nagagamit ang grupo ni Claudine ng mga thought gems para lumikha ng telepathic link at mandaya sa quiz. Kinabukasan, nagtipon ang lahat sa rooftop ng guild para sa arithmetic bare knuckle match. Nang ibigay na ang mga unang tanong sa mga babae, natuwa si Coran dahil bahagi na ito ng mga equation na pinag-aralan niya. Nang makita ang kanyang pagkasabik, nagsalita si Claudine nang may panunuyang tungkol sa mga kindergarten na nilulutas ang problema ng nakapikit. Sinabihan siya ni Coran na tumahimik at pagkatapos ay sinimulang pag-aralan ang mga tanong dahil ayaw niyang bigin si Nick. Tungkol kay Nick, nasa wrestling match siya at sinusubukang ilabas ang kanyang panloob na emosyon, ngunit hindi interesado si Leia na labanan siya. Nang mapagtanto ni Nick ang kanyang ginagawa, inakala niyang sinusubukan ng tigre na bumili ng oras, ngunit inaasahan na niya iyon. Napansin din ni Leia ang sandaling nalaman ni Nick ang kanyang ginagawa, ngunit hindi na siya nito inabala dahil sigurado siyang hindi malalaman ni Nick ang iba pa niyang plano. Sa ilang sandali, inanunsyo ni Coran na natapos na niya ang quiz, kaya pinindot ng receptionist ang bell para itigil ang round. Matapos mabigyan ng grado ang mga quiz, inanunsyo na ang mga score, at sa kasamaang palad, nakakuha si Coran ng 12 puntos na mas mababa kaysa kay Claudine. Bilang resulta, nakakuha si Leia ng penalty punch, at ginamit niya ito ng maayos. Pinuri siya ni Nick para sa isang mahusay na suntok,
at doon niya napagtanto na ang pangalawang bahagi ng plano ni Leyan ay ang pag-abuso sa mga parusa. Alam nilang si Coran ay kasing walang isip ng ibon, kaya hanggat patuloy na umaarte si Claudine sa mga pagsusulit, wala nang pag-asa si Nick. Maya-maya pa, inanunsyo ang mga marka ng pangalawang pagsusulit, at bumaba ng 10 puntos ang marka ni Coran. Matapos tamaan ni Leyan si Nick, nagsimulang humingi ng tawad sa kanya ang Dragon Girl at sinisisi ang mabagal na pag-iisip nito para sa kanyang kalagayan. Tiniyak ni Nick sa kanya na ayos lang siya dahil handa siyang tumanggap ng maraming suntok. Sinabihan din niya itong tumigil sa pagtutuon sa kanya at magtuon sa mga tanong, kaya nangako siyang gagawin iyon. Nang makita ito, sinabihan ni Claudine si Coran na huwag linlanggan ang sarili sa pag-iisip na maaari siyang manalo, at sinabihan siya ni Coran na pakialaman ang kanyang negosyo. Habang nagsisimula ang ikatlong round, ibinuhos ni Coran ang kanyang sarili sa pagsagot sa mga tanong, at patuloy na iniiwasan ni Leyan ang mga suntok ni Nick. Nainas ang mga nanonood at tinawag si Leyan na duwag, ngunit wala siyang pakialam dahil bahagi iyon ng kanyang plano na pagurin si Nick. Samantala, abala si Chana sa paghahanap ng bakas ng mahika sa paligid ngunit wala siyang makita. Naguluhan siya dahil nagsimula siyang magtaka kung mali ba sila tungkol sa paggamit ni Claudine ng mga thought gem. Di nagtagal, natapos ang ikatlong round, at muli, sinuntok ni Leyan si Nick, at nagsimulang magreklamo ang mga tao. Nang lumakas ang kanilang mga boses, hinampas ni Chana ang kanyang pipa sa kahon para makuha ang atensyon ng lahat. Nang makuha na niya ito, iminungkahi niya kay Velma na ibigay niya ang natitirang mga pagsusulit kina Claudine at Coran para malutas ito ng isang beses. Itinuro ni Velma na sabay-sabay natatamaan si Nick ng lahat ng penalty punch kung mabibigo si Coran, at tiniyak ni Nick na wala siyang pakialam. Nanatiling tahimik si Leyan, ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung ano talaga ang pinaplano ni Chana dahil ang mungkahi niya ay naglagay kay Nick sa kawalan. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na sinusubukan nilang sirain ang kanilang plano at napagpasyahan na sila ay mga talunan. Sa sumunod na sandali, nagbigay ng hudyat ang receptionist para simulan ang ika-4 na round, at sinimulang sagutin ni Coran ang kanyang mga tanong sa bilis ng liwanag. Natigilan si Claudine ng ilang segundo, ngunit nakumbinsi niya ang sarili na nagpapanggap lamang si Coran na alam ang mga sagot. Pagkatapos ay kinausap niya si Beg sa kanyang isipan, binabasa ang mga tanong para sa kanya, at agad itong sumagot. Nang simulan niyang isulat ang mga sagot, lumingon si Chana sa paligid at natagpuan si Beg sa tore ng orasan. Mabilis niyang inalerto si Nazim at Kizona, at nang makita sila ni Nick na umalis, nagpa siya itong makipagtalo kay Leyan sa pamamagitan ng pagtatanong kung nasaan si Beg. Nag-atubili si Leyan ngunit sumagot na hindi interesado si Beg sa mga away, kaya hindi ito sumama. Nang hindi nagtanong si Nick ng mga kasunod na tanong, lumingon si Leyan at napansing nawawala si Chana. Agad niyang napagtanto na nakompromiso ang kanilang plano, kaya sinubukan niyang balaan si Claudine, ngunit sinigawan siya nito. Galit na siya dahil matagal sumagot si Beg, at ang pag-iisip na maaaring manalo si Nick ay lalong nagpagalit sa kanya. Pinayuhan siya ni Beg na maging matyaga dahil nag-ulo ang mga tanong, at habang sinisimulan niyang lutasin ang tama, itinuro ni Kizona ang kanyang pagkakamali. Sa una, nagpasalamat siya rito ngunit nataranta ng mapagtanto niyang natuklasan na siya. Pagbalik sa guild, patuloy na tinawag ni Claudine si Beg, ngunit nang hindi ito tumugon, nawala ang kanyang loob at sumigaw, na ikinagulat ng lahat. Ilang sandali pa, bumalik sina Chana at ang iba pa kasama si Beg, at humingi siya ng tawad sa pagkakahuli sa kanya. Pagkatapos ay iwinagayway ni Chana ang kanyang thought gem na parang bandila, na nilinaw na nandaya si Claudine. Kaya iniutos ni Velma na arestuhin ang buong grupo habang dinadala sila palayo. Nagsimulang magreklamo si Claudine, iginiit na hindi siya masamang tao. Sinabihan siya ni Leia na tanggapin ang kanyang kapalaran, ngunit tumanggi siya. Kaya nagsalita si Chana at sinabi niya kay Coran na walang sino mang ipinanganak na masama, ngunit may ilang mga sitwasyon na nagtutulak sa mga tao sa maling landas. Pagkatapos ay pinayuhan siya ni Chana na subukang itama ang kanyang mga pagkakamali habang siya ay nasa kulungan. Pagkalipas ng ilang araw, nakaupo si Leyan sa kanyang selda at ginuganita ang kanyang nakaraan kasama ang kanyang nakatatandang kapatid. Sila ay nasa parehong grupo noon, ngunit karamihan sa kanilang mga kaibigan ay nasawi sa isang nakakasawi na labyrinth. Ang mga nakaligtas ay sinakop ang labyrinth at kinuha ang lahat ng kayamanan nito.
Ginamit ng kapatid ni Leyan ang kanyang bahagi ng samsam upang makamit ang katanyagan at mas maraming kayamanan. Gayunpaman, nasawi siya sa isang kaawa-awang kasawian, at nanumpa si Leyan na hindi na muling magtitiwala sa sinuman. Bumalik sa kasalukuyan, isang kabalyero ang lumapit kay Leyan sa kanyang selda, at habang ang kanyang espada ay tumatagos sa balat ni Leyan, tinanong niya kung ano ang nangyari sa isang partikular na espada na kinuha niya mula sa labyrinth. Tila, hindi ito nagpakita sa black market, kaya sigurado siyang itinago niya ito sa kung saan. Bilang tugon, tinawag ni Leyan ang espada, na lumabas na espada ng ebolusyon, upang magsalita para sa kanya. Samantala, pumunta si Chana sa kasino para magpakawala ng sama ng loob, pero sumama sina Nick at Kizona, hindi dahil gusto nilang magsugal, kundi dahil narinig ni Kizona na may espesyal na ice cream ang kasino at gusto nilang tikman ito. Sa kasamaang palad, naubos ang ice cream bago pa man ito umabot sa turno ni Kizona, at hindi natuwa ang bata. Umaasa na mapasaya siya, tinanong ni Nick kung gusto niyang maglaro, pero sinabi ni Kizona na hindi niya kaya dahil may naka-install na ethical code sa kanya. Pagkatapos lang, napadpad sila sa isang blackjack table, at napansin ni Kizona na may anti-magic na pintura ang mga baraha. Sinabi sa kanya ng dealer na ito ay isang hakbang upang maiwasan ang pandaraya, at sinabi ni Kizona na malaki ang binayaran nila para matakpan ang lahat ng baraha ng pintura. Samantala, sa mesa ni Chana, ginagawa niyang mahirap ang mga kapwa manlalaro, at iyon ang nagpagalit sa kanila. Nang manalo siya sa susunod na round, nagsimulang magreklamo ang isa sa mga lalaki, at sinabihan niya itong makipag-usap muli sa kanya kapag natutunan na nito ang mga pangunahing kaalaman sa pagsusugal. Nang mapagtanto niyang ininsulto lang siya nito, agad na umalis ang lalaki, at ang kasintahan niyang si Belle, na katabi niya simula pa kanina, ay nagpasalamat kay Chana. Sinusubukan niyang patigilan ang lalaki, ngunit tumanggi ito, kaya kumbinsido siyang gagana ang mga sinabi ni Chana. Sinabi ni Chana na nagsasabi lang siya ng totoo at pinayuhan si Belle na iwanan ang walang silbing lalaki. Sinabi ni Belle na hindi niya ito madaling gawin, at sinabi ni Chana sa kanya na ang pag-alam kung kailan susuko ay ang pinakamagandang katangian ng isang sugarol. Yumuko si Belle upang pasalamatan muli si Chana. Ngunit nang sinubukan ni Chana na lumayo, isang halimaw ang pumasok sa lugar, na nag-udyok sa mga tao na tumakbo para sa kanilang buhay. Nakakagulat na ang halimaw ay si Leyan, at naroon siya upang hanapin si Nick. Lumabas na pagkatapos siyang palayain ng espada, hiniling niya rito na tulungan siyang makaganti kay Nick. Ang espada ay katulad ni Kizona, kaya pumayag itong tulungan si Leyan. At ang kailangan lang gawin ni Leyan para magbago ay sabihin ang ebolusyon. Pagbalik sa kasino, natagpuan ni Leyan si Chana at tinanong kung nasaan si Nick. Sa una, wala siyang ideya na kinakausap niya si Leyan. Ngunit nang mapagtanto niya ito, tinanong niya kung paano niya nakuha ang ganoong anyo. Hindi pinansin ni Leyan ang kanyang tanong at tinanong kung nasaan na naman si Nick. Kaya, sinabi ni Chana na hindi niya sasabihin sa kanya. Halatang ikinainis ito niya, kaya sinabi niyang gusto niyang makita kung kaninong buhay ang mas mahalaga, ang buhay niya or ang kay Nick. Sinubukan ni Chana na sumagot, ngunit pinutol siya nito at binalaan na mag-ingat sa sasabihin niya dahil ang matalas nitong pang-amoy ay nakakakita ng mga kasinungalingan. Pinag-isipan ni Chana ang mga pagpipilian dahil ang pagsisinungaling ay maaaring magpadurog sa kanya na parang insekto. Kaya, nagpasya siyang paglaruan ang isip nito. Tinanong niya kung bakit inakala nitong may pakialam si Nick kung masaktan siya, at sinabi sa kanya ni Leyan na dahil ito ay kasama ni Nick. Natawa si Chana habang ipinaliwanag niya na ang kanyang relasyon sa mga miyembro ng kanyang grupo ay nabuo dahil sa pangangailangan. Nang sa wakas ay tumigil siya, sinindihan niya ang kanyang pipa at pagkatapos ay ginamit ang igniter upang atakihin si Leyan. Nang matamba ito, hinawakan niya si Belle at sinubukang tumakbo papunta sa labasan, ngunit mabilis na nakabawi si Leyan at inihagis ang isa sa mga mesa sa kanilang daanan. Nagawa ni Chana na tumalon palayo, ngunit nawalan ng malay si Belle dahil sa gulat. Nang magsimulang lumapit si Leyan sa kanila, nakita ni Chana ang kasintahan ni Belle na nagtatago sa malapit, kaya sumigaw siya dito upang protektahan si Belle. Napabalik siya sa kanyang katinoan dahil sa boses nito, kaya't sumugod siya at hinayla siya palayo. Ibinalik ni Chana ang kanyang atensyon kay Leyan, sinabihan siyang mali ang kanyang iniisip tungkol sa mga miyembro ng kanyang grupo.
Nang banggitin niya na hindi sila magtutulungan kung mangangahulugan ito ng panganib sa kanilang buhay, inakala ni Leia na nagsisinungaling siya, ngunit nang maamoy niya ang hangin, napagtanto niya na nagsasabi ito ng totoo. Gayunpaman, nahalata rin niya na palihim siyang umaasa na mali ang sinabi niya, na siyang dahilan kung bakit siya nakitang kawawa. Muling pinagtibay ni Chana na hindi siya pupuntahan ni Nick, kaya nagpa siya si Leia na tapusin siya. Nang akmang tatapakan na niya ito, dumating si Nick at hinaranggan ang atake gamit si Kizona. Nagulat si Chana nang makita siya, ngunit sinabihan niya itong huwag itong ipagkamali bilang kanyang knight in shining armor. Pagbalik kay Leian, nagkunwari si Nick na hindi niya alam kung sino siya, na lalong ikinainis ng lalaki, kaya sinubukan niya itong tapakan. Gayunpaman, sinabihan siya ng espada na tumigil dahil may naramdaman itong kakaiba sa kanyang uri. Sa sandaling iyon, kinilala ni Kizona ang presensya ng espada ng ebolusyon, ngunit hindi natuwa ang espada na makita siya. Sa pag-asang maalis siya, inilipat nito ang higit na kapangyarihan kay Leian, dahilan para lumaki at mas magalit siya kaysa dati. Nang makita ito, iminungkahi ni Chana kay Nick na gamitin nila ang Union, at pumayag si Nick. Pagkatapos nilang magbagong anyo, sinubukan nilang bitagin si Leian gamit ang yelo, ngunit nakawala si Leian at nagsimulang magwala sa kasino. Bueno, nagwala ang kanyang katawan habang ang kanyang isipan ay lumalaban upang mabawi ang kontrol. Sinabi sa kanya ng espada na huwag siyang labanan dahil tinutupad lamang nito ang kanyang hangarin na maging makapangyarihan. Sinabi ni Leia na ayaw niyang maging isang hindi mapigil ang halimaw, ngunit tiniyak sa kanya ng espada na siya ay nasa pagtanggi. Nang muling bitagin sila ni Nick at Chana sa yelo, sinabi ng espada kay Leia na nagawa niya siyang kunin mula sa labyrinth dahil ang kanyang puso ay nadungisan na. Ikinatwiran ni Leia na kinuha lamang niya ang espada dahil gusto niyang maging katulad ng kanyang kapatid, na hinahangaan ng lahat. Bilang tugon, ipinaalala sa kanya ng espada na ang kanyang kapatid ay nasa 6 na talampakan ng lalim, walang buhay dahil sa mismong mga taong tinawag niyang kaibigan, kaya naman nanumpa si Leia na hindi na muling magtitiwala sa mga tao, at sinasamantala ang iilang mga talunan na nakakasalubong niya. Habang patuloy na itinatanggi ni Leia ang kanyang papel sa kanyang pagsira sa sarili, isang maikling pagbabalik-tanaw sa kanyang mga unang araw kasama ang kanyang kapatid ang pumasok sa kanyang isip. Kaya, sumigaw siya para humingi ng tulong, at dumating ang tulong sa anyo ni Nick at Chana, na gumamit ng mga anti-adject card sa kanya. Agad siyang bumalik, at nang mahulog ang espada, tinatakan ito ni Nick at Chana ng yelo. Pagkaalis nila, dumating ang mga kabalyero at ibinalik si Leian sa bilangguan. Habang pinag-iisipan niya ang kanyang mga ginawa, nilapitan siya ni Nick at sinabing makakapagpahinga na siya ng maluwag dahil ang kanyang pagsalakay ay hindi nagresulta sa mga nasawi. Pagkalipas ng ilang araw, habang nag-eehersisyo si Nick, sumama si Agati sa kanya at nagsimulang kumilos ayon sa kanyang konsensya. Nakakagulat, naniwala ang ating bida hanggang sa lumingon siya at nakita siya sa likuran niya. Matapos malampasan ang kanyang pagkabigla, umupo silang magkasama sa isang bangko, at tinanong ni Agati si Nick nang may kuryusidad kung mayroon ba siyang layunin. Sinabi sa kanya ni Nick na mayroon siya, na nagpasabi sa kanya na sa wakas ay makakawala na siya sa kanyang pagkakasala. Nalilito, tinanong niya kung ano ang pinag-uusapan niya, at ipinaliwanag niya na pagkatapos ibigay sa kanya ang tiket, naisip niya kung dapat ba niyang ginawa iyon. Sa isang banda, pakiramdam niya ay binibigyan niya ito ng pansamantalang solusyon sa problema nito. Sa kabilang banda, pakiramdam niya ay inaakay niya ito sa isang mapaminsalang landas. Inamin ni Nick na kung hindi niya ito nakilala noong araw na iyon, maaaring napunta na ito sa isang buhay kriminal, kaya naman labis siyang nagpapasalamat dito. Sinabi ni Agati sa kanya na masaya ito na nakapagbigay ng positibong epekto sa buhay nito. Pero hindi maiwasan ni Nick na makaramdam ng mali sa kanya. Kinansela niya ang lahat ng kanyang mga konsyerto at tumigil na sa pagpapakita sa publiko, na lalong nagpagulat sa kanyang pagbisita. Ang totoo ay si Agati talaga si Belle, at bago pa man siya naging idolo, kumakanta siya sa restaurant ng kanyang kasintahang si Donnie. Isang gabi, may dumaang scout at inalok siya ng isang minsanang pagkakataon sa buhay. Nag-alangan si Belle, ngunit nang malaman ito ni Donnie, agad niyang tinanggap ang alok ng walang pag-aalinlangan.
Dahil sa kuryusidad, bumisita si Belle sa isang konsyerto kasama ang iba pang mga babaeng na scout, at doon niya natuklasan ang kagandahan ng pagiging isang idolo. Pagkatapos ng araw na iyon, tumigil na siya sa pagtanggi sa ideya ng pagiging isang idolo at buong puso niya itong niyakap. Tuwang-tuwa siyang ibahagi ang kanyang bagong buhay kay Donnie. Pero iba na ang lahat. Nahulog ang loob niya sa pagsusugal at nagsimulang humingi ng pera sa kanya tuwing nakikita niya ito, at tuluyang binabaliwala ang mga personal na pangangailangan nito. Pakiramdam niya ay napapabayaan siya. Hindi tulad noong una niyang binuksan ang kanyang restaurant noon, nangako siya sa kanya na sabay silang anggat sa tuktok. Ngunit simula nang maging idolo siya, nakita na lang niya si Belle bilang isang personal na cash machine. Isang araw, habang nasa isang restaurant siya at nagmumuni-muni sa kanyang tinatawag na relasyon, nasaksihan niya ang pakikipaghiwalay ni Claudine kay Nick at naawa siya sa kawawang lalaki. Nang umalis ito sa restaurant, sinundan siya nito hanggang sa huminto ito sa isang fountain, kung saan ibinigay niya rito ang tiket at sinimulan ang kanyang pagkahumaling sa idolo. Pagkalipas ng ilang linggo, niyaya siya ni Donnie na sumama sa kanya sa kasino, sinasabing kung mapapanood niya ito sa aksyon, mapapanatag ang kanyang isipan. Pumayag si Belle dahil sa kuryusidad, at doon niya nakilala si Chana. Nang araw na iyon, habang nananalo si Chana, naramdaman ni Belle na sinusubukan siyang turuan ng leksyon, kaya naman nanatili siya para kausapin ito. Nang magpakita ang misteryosong blonde na kabalyero at pinabagsak si Leian, naramdaman ni Belle na ito ay isang senyales mula sa langit na kailangan niyang magsimulang muli. Kaya, ilang araw pagkatapos ng insidente, inako niya ang lahat ng utang ni Donnie ngunit tinapos ang relasyon nila ni Donnie. Sinubukan ni Donnie na magmakaawa sa kanya na huwag siyang iwan, ngunit sinabihan siya ng kanyang ahente na alamin ang kanyang lugar at binalaan siyang huwag na siyang kakausapin muli. Dahil malapit nang lumala ang sitwasyon, humarap si Belle at hiniling sa ahente na hayaan siyang hawakan ang mga bagay sa kanyang paraan. Pagkatapos ay humarap siya kay Donnie at ipinaliwanag na tinapos niya ang kanilang relasyon dahil hindi na siya nito tinitingnan bilang kapareha. Sinabi niya sa kanya na pagod na siyang tretuhin na parang isang huling pag-iisip at gusto niyang magtuon sa kanyang sarili. Nakakagulat na nagsimulang tumawa si Donnie at sinabi sa kanya na alam ng isang tunay na sugarol na sa sandaling sumuko sila, ang kanilang premyo ay mapupunta sa iba. Sinabihan siya ng kanyang ahente na huwag mag-ilusyon, ngunit kumbinsido si Donnie na nagkakamali siya. Nang magsimula siyang maglakad palayo, tinawag siya ni Belle at ibinigay ang card na kinuha niya sa kasino at sinabing paprotektahan siya nito. Tunay siyang naniniwala na ang babaeng tumalo kay Leian ay isang diyosa. Inagaw ni Donnie ang card mula sa kanyang kamay, kahit na inakala niyang walang silbi ang sinasabi nito. Pagkatapos ng araw na iyon, isang beses lang niya itong nakita, ngunit hindi niya ito kinausap at nagpatuloy sa paglalakad. Kalaunan ng linggong iyon, nagdaos siya ng isang comeback concert, at naroon si Nick upang magsaya para sa kanya gaya ng dati. Bago magsimula ang konsyerto, nagsalita si Belle sa mga tao at sinabi sa kanila na ang kanyang bagong kanta ay iniaalay sa blonde na diyosa na nagligtas sa kanya at sa lahat. Nagulat si Nick sa lahat ng sinabi nito. Ngunit nang magsimula siyang kumanta, nakalimutan niya ang lahat ng kanyang pagkagulat at nasiyahan. Samantala, sinabi ni Belle sa kanyang sarili na gusto niyang maging isang uri ng idolo na nagbibigay inspirasyon sa mga tao na gumawa ng mas mahusay at ipaglaban ang tama. Kinabukasan pagkatapos ng konsyerto, muling nakatagpo ni Nick si Belle, ngunit hindi nito ipinakita ang kanyang mukha sa kanya. Nagtago siya sa likod ng isang palumpong at sinubukang magbiro, ngunit tinanong ni Nick kung maayos ba ang kanyang kalagayan. Sinabi niya na napansin niyang may bumabagabag sa kanya noong huling pagkikita nila, at sinabihan siya ni Belle na huwag itong alalahanin. Nagpa siya si Nick na huwag ng pakialaman at sinabi sa kanya na ang pinakamahalaga ay sinusubukan niyang ayusin ang problema. Kalaunan ng araw na iyon, habang sinusubukan ni Kizona na kumbansihin ang mga miyembro ng kanyang grupo na ang halimaw na stepangman na nabasa niya sa magazine ay totoo, isang babae na nagpakilala bilang Olivia ang biglang sumulpot sa kanilang tambayan. Sinabi niya na siya ay isang adventurer at isang manunulat, at nagkataon, siya ang sumulat ng artikulo tungkol sa stepangman. Agad na natuwa si Kizona at sinabi sa kanya na siya ang pinakamalaking tagahanga niya, ngunit tinawag ito ni Nick na kalokohan. Ipinagtanggol ni Zim si Kizona, na sinasabing hindi niya kasalanan na mayroon siyang labis na aktibong imahinasyon.
Nang marinig ni Olivia na binanggit niya ang pangalan ni Kizuna, naintriga siya ngunit sinabing iyon ay dahil kakaiba ang pangalan nito. Pagkatapos ay tinanong ni Chana kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang adventurer at isang manunulat. Kaya, biglang pumasok si Olivia sa silid na parang isang gymnast at sinubukang magpaliwanag. Gayunpaman, hindi niya nahakbang ang kanyang mga hakbang at natamba kay Coran, na namimilipit sa sakit. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin ngunit sinabi sa grupo na makikita nila siyang nagmamasid kung saan man may kakaibang nangyayari sa lungsod. Nang gabing iyon, pauwi na si Zim matapos malasing ng isang di nakikitang tao ang tumalon sa dalaga sa harap niya palabas ng kalye. Samantala, kakaalis lang ni Nick at Kizuna sa konsyerto ni Agati, at naramdaman ni Kizuna na nasa panganib si Zim. Nang matagpuan nila si Zim, sinusubukan ng lalaking invincible na ilayo ang dalaga sa kanya. Dahil sa kanyang hitsura, agad na inakala ni Nick na ang lalaking invincible ay ang Stepping Man, ngunit tinawag siya ni Kizuna na isang pekeng imitasyon. Sa inis, sinugod niya ang tinatawag na Stepping Man at inihagis ang kanyang espada sa kanya, ngunit tumagos ito sa lalaki. Ayaw sumuko, gumamit si Kizuna ng parallel at hinati ang sarili sa 5, ngunit tumalon ang Stepping Man sa ere at inatake siya gamit ang isang kadena. Napilitan si Kizuna na bumaba, at nakatakas ang lalaki sa gabi. Kalaunan, sumama sila ni Zim sa bahay dulaan na madalas niyang puntahan, at kinumpirma ni Reyna, ang babaeng kanilang iniligtas, na ang umatake sa kanya ay ang Stepping Man. Ipinaliwanag niya na nasaktan ang kanyang ina habang sinusubukang hulihin siya dahil naniniwala siyang ito ang may pananagutan sa lahat ng pagdukot na nangyayari nitong mga nakaraang araw. Sa kasamaang palad, walang naniwala sa kanyang ina, at maaaring hindi rin sila maniwala sa kanya. Tiniyak sa kanya ni Zim na naniniwala siya at ang kanyang mga kaibigan dahil nasaksihan nila ang kanyang aksyon. Habang pinupuri niya ito sa pagiging matapang, biglang sinabi ni Reyna sa kanya na gusto niyang maging estudyante niya dahil napaka-cool niya noong iniligtas niya ito. Nang sinubukan niyang puntahan siya, hinaranggan ni Nick ang kanyang daan, at sinabi ni Zim kay Reyna na 15 taon pa siyang maaga para maging estudyante niya. Hindi na siya nagbigay ng karagdagang paliwanag, ngunit tila ayos lang kay Reyna at tinanong kung paano siya magsasanay hanggang sa siya ay maging sapat na ang edad. Sinabi sa kanya ni Zim na pag-uusapan nila iyon mamaya at hiniling sa kanya na magpalipas ng gabi kasama si Red, ang may-ari ng lugar. Masayang pumayag si Reyna, at nang subukang yakapin si Zim, hinaranggan muli ni Nick at Red ang kanyang daan. Sinabi sa kanya ni Zim na hindi siya pinapayagang lumapit sa kanya sa loob ng 15 taon. Kinabukasan, pumunta sila sa Bounty Hunters Guild upang maghanap ng mga clue tungkol sa Stepping Man. Ayaw sabihin sa kanila ng receptionist ang kahit ano dahil hindi sila mga high-rankang adventurer, kaya pumayag silang manghuli ng isang tao kapalit ng impormasyon. Binigyan sila ng babae ng bounty request para sa isang lalaking nagngangalang Hale. At nang pumayag silang hanapin ang lalaki, isa sa mga hunter sa silid ang nagsimulang magreklamo. Sinabi niya na nag-aaway sila ng mga bagay na hindi naman nila pinapansin. Sinabi sa kanya ni Chana na isa lamang siyang seloso at galit, na ikinainis niya. Agad siyang sumagot pabalik, ngunit tumanggi si Chana na umatras at sinabi sa kanya na babalik siya at ang kanyang mga kaibigan kasama si Hale. Malinaw na sa tingin ni Captain Eyepatch ay hindi nila kaya iminungkahi niya na magpustahan sila. Laking gulat niya nang ihagis ni Chana ang isang malaking sako ng mga barya sa mesa at sinabing ibibigay niya ang lahat sa kanya kung hindi mahanap at mahuhuli ng kanyang grupo si Hale. Agad na sinubukan ng lalaki na umatras, ngunit sinabihan niya itong huwag maging masungit at ihanda ang kanyang pera sa oras na makabalik siya. Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga kaibigan ay pumunta sa mga slum dahil ang impormasyon na kanilang nakuha ay nagsasabing naroon si Hale. Pagpasok nila, nilapitan sila ng gatekeeper, na nagbabala sa kanila na huwag gambolain ang isang lalaking nagngangalang Nalgava. Habang papasok sila sa loob ng lugar, nakatagpo sila ng ilang mga gustong maging tulisan na nagtangkang takutin sila. Gayunpaman, ibinuhos ni Nick, Chana, at Kizuna ang takot sa kanila, at ang kanilang pinuno ay umawit na parang kanaryo nang tanungin ni Nick kung nasaan si Hale. Nang sa wakas ay matagpuan nila si Hale, sinubukan nitong tumakas sa bintana, ngunit naroon si Kizuna upang pigilan siya. Habang itinataboy nila siya palabas, nilapitan sila ni Nalgava at tinanong kung saan nila dadalhin si Hale.
Sinabi niya na si Hale ay isa sa kanyang mga pasyente, at ginagamot niya ito. Ipinaliwanag ni Nick na may pabuya si Hale sa ulo niya, kaya pumayag si Nalgava na dalhin siya basta't papayagan nila siyang ibigay ang kanyang huling gamot. Tila, si Hale ay dumaranas ng sakit na dilaw na demonyo, at kung hindi siya magagamot, masasawi siya. Itinuro ni Nick na masasawi pa rin si Hale dahil marami siyang krimen, ngunit ipinaliwanag ni Zim na tungkulin ng isang manggagamot na gamutin ang kanilang mga pasyente hanggang sa huli. Ang paraan ng pagsasalita ni Zim ay nagpaisip kay Nalgava na isa rin siyang dating pari na katulad niya. Bago pa sila makapag-usap tungkol sa mga bagay na sila lamang ang nakakaintindi, tinanong ni Kizo na si Nalgava kung may alam ba siya tungkol sa Stepang Man. Sinabi ni Nalgava na wala, ngunit nagsimulang tumawa at kutsain ni Hale si Kizona dahil sa paniniwala sa isang kwentong barbero. Ang kanyang reaksyon ay nagtulak kay Nalgava na maniwala na may alam siya. Kaya hiniling ni Nalgava sa kanya na sabihin sa grupo ang lahat ng alam niya. Nawala ang ngiti ni Hale sa kanyang mukha, at ikinwento niya sa kanila ang tungkol sa kainahinalang reporter na naglilibot at nagbibigay ng candy sa mga taong hindi pa gaanong maunlad. Maya-maya pa, bumalik sila sa guild, at sinigurado ni Chana na makukuha ang pera mula sa lalaking kanyang nakataya. Nakakagulat na hindi niya itinago ang pera at ginamit ito sa pagbili ng mga inumin para sa lahat ng bounty hunter. Kinabukasan, pagbalik nila sa guild, ibinigay sa kanila ng receptionist ang pera mula sa bounty ni Hale at pati na rin ang lahat ng impormasyon na mayroon sila tungkol sa Stepang Man. Habang binabasa nila ang mga ulat, napagtanto nila na wala sa kanila ang may anumang mahalagang impormasyon. Sinabi sa kanila ng receptionist na wala silang makikitang anumang kapaki-pakinabang dahil ang Stepang Man ay isang alamat lamang. Ipinaliwanag ni Nick na hindi sila interesado sa alamat, kundi sa taong naglilibot at nandurukot ng mga kabataan. Sinabi ng receptionist na ang tanging kakilala niya ay si Olivia, na nagkataong naroon noon at nakikipag-usap kay Reyna. Ayaw maniwala ni Nick at ng iba pa na si Olivia ang nasa likod ng mga pagdukot, ngunit pagkatapos magkumpara ng mga tala, nagpa siya si Nick na lapitan siya. Inutusan niya sina Chana at Coran na bantayan ang mga labasan, pagkatapos ay tinanong si Olivia kung nasaan siya 2 gabi na ang nakakaraan. Maraming kalokohan ang sinabi ni Olivia, at nang akusahan siya nito na siya ang Stepang Man, bigla nitong sinipa ang mesa at tumakas sa bubong, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos, pumunta ang grupo sa bahay ni Red, at habang pinag-uusapan nila ang plot twist na kinasasangkutan ni Olivia, dumating ang ina ni Reyna na si Ada. Agad na nakilala ni Nick si Ada bilang ang dating buckler sa A-Rank Party Grand Chef, at nagulat ang babae na nauna pa sa kanya ang reputasyon nito. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa abala na idinulot sa kanila ng kanyang anak, ngunit tiniyak ni Zim na ayos lang ito. Pagkatapos nito, inutusan niya si Reyna na itigil ang pakikialam sa negosyo ng Stepang Man. Sinubukan ni Reyna na magprotesta, ngunit dahil tinawag niya si Zim bilang guro, nalito ang kanyang ina at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Reyna na gusto niyang maging estudyante ni Zim. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, pinutol siya ni Zim. Pagkatapos ay sinabi niya rito na kaaway niya ito, na hindi niya maintindihan, kaya ipinaliwanag niya ang nangyari sa kanya noon. Dahil sa insidenteng iyon, hindi na siya makapagsalita or makalapit sa mga batang babae, dahil magsisimula siyang magkaroon ng panic attack. Itinuro ni Reyna na iniligtas niya ito mula sa Stepang Man, at sinabi ni Zim na ito ay dahil masyadong malala ang sitwasyon para iwan niya ito ng mag-isa. Gayunpaman, inamin niya na ang insidente ang nagpaisip sa kanya na malalampasan niya ang kanyang kondisyon balang araw. Sa kalaunan, bumalik sila sa pag-uusap tungkol sa Stepang Man, at pinayuhan sila ni Ada na sumuko dahil hindi sila sapat na malakas para talunin siya. Tiniyak sa kanya ni Nick na alam nila iyon ngunit sinabing hindi sila maaaring umupo at walang gawin habang nawawala ang mga inosenteng tao. Nang banggitin niya na ayaw niya sa katotohanang ginagamit ng salarin ang alamat ng Stepang Man para gumawa ng mga krimen, inamin ni Ada na siya ang nagkalat ng tsismis. Umasa siyang may intriga nito ang mga adventurer at bounty hunter para subukang hulihin ang mandurukot dahil abala ang mga kabalyero. Sa kasamaang palad, hindi ito naging maayos, at ang kanyang anak na babae ay nasangkot sa gulo, kaya't humiwalay na siya. Sinabi ni Nick na naiintindihan niya ang kanyang pag-aalala ngunit nakiusap siya sa kanya na turuan man lang sila ng 1 or 2 bagay para manalo sila laban sa Stepang Man.
Dahil sa taos-pusong kahilingan nito, pumayag si Ada na tumulong, at ang unang ginawa niya ay gumawa ng sopas ng kabute para sa kanila. Nalito ang mga tripulante kung paano makakatulong sa kanila ang sopas. Kaya ipinaliwanag ni Ada na ilalabas ng mga kabute ang kanilang nakatagong potensyal na mahika. Pagkatapos nilang inumin ito, ikinwento niya ang mga pamamaraan ng Stepengman, na kinabibilangan ng maraming pagtalon, mga pag-ataking malapitan, at pag-iwas. Sinabi niya na ang paraan ng paggamit nila ng kanilang mahika ang magtatakda ng kanilang tagumpay. At pagkatapos nilang inumin ito, inabutan niya si Coran ng igniter, pagkatapos ay sinabihan siyang hawakan ng mahigpit at sabihin ang salitang, burn, hanggang sa lumabas ang apoy. Sinubukan ni Coran, ngunit hindi niya ito mapaalab dahil nahihirapan siyang mag-concentrate. Sumunod na ibinigay kay Nick ang igniter at nagawa niyang magpaalab ng apoy, ngunit sinabi niyang walang maitutulong sa kanila ang ganoon kaliit na apoy. Kinuha ni Ada pabalik ang igniter at sinabi sa kanya na hindi niya hinihiling sa kanila na gumamit ng mahika ng apoy. Pagkatapos ay nagpasikat siya ng kaunti at sinabi sa kanya na ang kanilang pagsasanay ang magtatakda ng resulta ng laban.